kapatid. I thank the Lord, una sa mga napakainam na mensahe ng mga awit na ating naihatid sa Panginoon. Awit ng mga pagpupuri. Thank you so much because I am so amazed dahil kahit man ang patutuo ng ating mga kapatid Sister Luisa ay somehow pinagtatagpi at pagsasama-samahin ngayong umaga ng Panginoon para ihatid ang isang exhortation sa atin sa umagang ito. And as announced, ay happy 8th anniversary ngayon sa Libmanan. I think pangalawang gawain na ngayon na nagiging September or 3rd, if I'm not mistaken, because February palagi yun sa mga nakaraang anniversaries, pero ngayon ay nagiging September. So that's why instead na ang team ni Brother Gerard ay si Pastor para naman din may presence din ng minister ng Panginoon ang kanilang fellowship. Tama lang din dahil yung kami rin naman yung pumunta doon sa Swaigot when they have their joint fellowship. Let's pray dahil kahit sa ganong paraan, they call it anniversary, hindi naman natin dinidiminish ang kanilang kagalakan ay celebrate ang gawa ng Panginoon sa dakong iyon kasama ang ating mga outreaches din sa Labo at Swaigot. I don't know kung may mga invites, but sa ganong pamamaraan ay makikigalak tayo sa kanilang pag-alaala sa kabutihan ng Panginoon. And that's why nandoon ang ating pastor at kasama ang mga youths. At purihin ng Panginoon. Totoong nakakagalak at si Brother Kuya ay nandito, purihin ng Panginoon. Hindi naman tayo nagugulat na makita silang muli because first of all, they belong here. They belong to this place. They are not out of this place. So, tayo'y nakikigalak and that's why natutuwa ako sa mga pagtutuo, sa mga mensahe ng awit because I don't know kung this is pre-arranged ng Panginoon habang ako'y nagbulay-bulay din dahil babalik tayo, mga kapatid, sa aklat ng Micah. Ang aklat ng Micah sa placement ng ating Bibles is after the book of Jonah and before, tingnan ko rin sa Bible ko. After the book of Jonah and before the book of Nahum. So that's the place of the book of Micah. Bumalik ako dito mga kapatid, hindi para hanapin natin si Kristo sa book of Micah. And I'm pretty sure pag aabot na ang ating pastor sa book of Micah ay talagang nandito si Kristo sa aklat na ito mga kapatid. Especially sa chapter 5 when there's a prophecy in there na nagsasabing pinoprophesy ang birthplace ng Messiah, which is the Bethlehem of Ephrathah. So, hindi yan ang pupukusan natin para nakareserve yan sa ating pastor sa testimony of the scriptures. Last time Wednesday na ako'y nag-exhort ay kumuha rin tayo sa book of Micah. I think that was chapter 6. Ngayon ay move forward tayo, one chapter. We'll take the text sa umagang ito sa chapter 7. Okay po ba ang lahat, mga kapatid? Can we shout, praise the Lord? Ayan. Sa bahay ay 17 days na wala rin kuryente. Pero natutuwa ako sa finward ni Brother Jethro na AI produced na awit sa story. Napakaganda ng tono. Hindi ba tayo doon Brother Jet, di tayo doon? Ma-copyright?
bumalik na rin sa narinig kong balita, 300 households pa pala yung pailawin dyan sa Gido. Sabi nga ng may-ari ng bahay na tinitirhan ko na dating pastor din sa Baptist, I think, tayo mga Kristiyano ay instead na mag-murmur, titingnan natin ang gagawin ng Panginoon because of course, nadadamay tayong ang mga households na maayos sa pagpapakabit ng kuryente, may sariling kwentador, may sariling Meralco line. Pero meron din talagang mga jumper-jumper ba? Yung jumper na movie na tumatalo na lang. Totoo nga yun. Tapos pag nagkawindang-windang ng sitwasyon, damay-damay na rin. Pero it happens na it turns for good because probably may project na rin talaga ang Miracle dyan to install at magtayo ng mga posting pang Meralco. And that's why from the start sila, from square one sila sa pagpailaw ulit because tinatayuan nila ng mga posting bago, linyang bago, nahuli na yung mga bahay na walang kwentador at may nagkakailaw. So I don't know kung kailan matatapos, but sa kalye namin ay okay na rin. Nakapagtrabaho din naman. Salamat sa Panginoon na hindi rin lahat ng Gido ay blackout. There are areas na may live ang Meralco. Sa akin, wala lahat. Walang PLDT, walang Meralco. Pero ila Brother Chris, buhay ang PLDT, walang Meralco. Isa lang ba may-ari niyan? Dinadrama-dramatize lang yata. Pero kaya nga nakapagtrabaho at salamat sa Panginoon, din ako pumupunta sa Sister Joy para makipag-work. So in everything, give thanks. Yan ay hindi suggestion, kundi command. Totoong God will work all things together for the good to those who love God. So let's open our Bibles, please, sa aklat ng Micah, chapter 7. For our text, let's just read beginning verse 7 hanggang 9. Micah 7, 7 to 9. But as for me, I will be on the watch for the Lord. Sa ibang version, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Can we say amen? Do not rejoice over me, my enemy or enemy of mine. Though I fall, I will rise. Though I live in darkness, the Lord is a light for me. I will endure the rage of the Lord because I have sinned against him until he pleads my case and executes justice for me. He will bring me out to the light and I will look at his righteousness. Blessed be the name of the Lord. Thank you sa mga salita ng Panginoon. So, just for the title, mga kapatid, gusto kong pamagatang ito na medyo konting mahabang phrase. When there's no one else to turn to but God. Karanas na ba tayo ng mga sitwasyon sa buhay? Na tila baga ang sentence na yan or ang phrase na yan ay it doesn't mean we don't need some people around us. Pero may mga sitwasyon talaga na may mga punto sa ating mga buhay na kahit alam nating may pastor, may mga elders, may mga kapatid, may mga sisters, may mga kamamis tayong malalapitan, hindi at gusto nating sa Diyos lahat ibuhos. Gusto nating sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon tayo magbuhos ng lahat-lahat. When there's no one else to turn to, it doesn't mean na we don't care na may mga tao sa ating paligid na may wisdom na rin, mature enough para damayan tayo, humingi ng words of wisdom and advices and counsel. Pero may mga pagkakataon din na kailangan ikaw lang muna at ang Diyos.
Nakaranas ba kayo ng ganun, mga kapatid? So when there's no one else to turn to except God. So balik tayo sa Book of Micah, as I said. At this time, ay gusto kong konting background sa kanya. Si Prophet Micah ay nakataga Moresheth Gath, na ang lugar na ito ay nasa border ng Philistia and Judah. Ang Philistia ay lugar ng mga Philistines. At mga Philistines, ang well-known na figure diyan ay si Goliath, of course. Yan, ang Philistia ay coastal region sa dakong Canaanite, sa Canaan, kasama ang mga cities ng Gath, ng Ekron, ng Ashdod, basta lima yun. So sa Moresheth Gath, nasa border ang lugar na yan ng Philistia, sa dakong yun. So bandang coastal, 25 miles southwest of Jerusalem. Jerusalem, southwest, 25 miles ay ang Moresheth Gath. Yan yung tirahan, home place ni Prophet Micah. So isang agricultural area ang kanyang tahanan. And then, kakontemporary niya si Prophet Isaiah and Hosea. So, Prophet Isaiah, mismong author ng Book of Isaiah and Hosea ay katemporary niya. Si Isaiah at Hosea ay nagmi-minister sa kapital ng Kingdom of Judah, the Southern Kingdom. Whereas si Micah naman ay sa kanyang book, mababasa rin natin sa beginning chapters ng kanyang book. Chapter 1 ay may mga prophecies din siya or predictions patungkol sa Northern Kingdom, sa Israel. Ang capital ay Samaria, especially ang fall ng Northern Kingdom to Assyria around 722 BC. So kahit ang hometown niya ay sa bandang south at mostly hanggang sa matapos ang makompleto ang Book of Micah or yung mga prophecies and predictions niya ay doon na siya naka-address or addressee na ang Judah, the Southern Kingdom, ng kanyang mga prophecies. So sa beginning siguro ng kanyang ministry or prophesying, kasama pa ang Israel until Israel, the Northern Kingdom fell sa kamay ng mga Assyrian invaders or Assyrian Empire. And then, sa kanyang range ng kanyang ministry ay sa loob ng reign, ng pagharing ng tatlong hari, sila Jotham, King Ahaz, and King Hezekiah. So, King Jotham, Ahaz, and Hezekiah are kings ng Southern Kingdom or kings of Judah. Interesting because Jotham was a good king. When we say a good king, ang sabi ng epitaph nila after ng kanilang paghari ay, they did that which is right in the sight of the Lord. Yun yung last line, epitaph ng mga hari na tinatawag na good kings ng Southern Kingdom. And then, alam na natin si King Ahaz. So, sa line ng kings ng Judah ay isang evil king, si King Ahaz. And then, Hezekiah was also a good king. So, good king, evil king, good king. Diyan, sa loob ng mga paghari ng mga kings na yan, ay nag-prophesy ang ating si Prophet Micah. So, kagaya ng lahat ng mga propeta, mga kapatid, of course, mga prophets ay mouthpieces ng Diyos. At ang kanilang ministry, karamihan sa kanila ay hindi nagugustuhan ng leadership. When we say leadership, una sa government, the king, unless he was a good king like Jotham and Hezekiah. Pero pag ang naghari ay isang evil king and then may true prophet ng Diyos, and then alam na natin ang mga propeta ng Diyos ay mouthpieces ng Diyos at ang kanilang mga mensahe ay hindi puro pat in the back sa bansa, kundi kasama talaga ang una, ang pag-point out, pagsasaway, warnings,
diagnose ng present condition ng bansa or ng kingdom, Israel man or Judah, warnings, and then probably at mostly sa mga propeta ay ang judgments, sabihin nating punishments. Kung si Amos at Prophet Hosea ang kanilang dinideal mostly na kasalanan ng bansang Israel or sabihin nating sa Kingdom of Judah ay about idolatry at immorality. Noong una nating binuksan nung isang Wednesday na kumuha rin ako ng teksto rito ay pinakita ko na sa inyo ang ilang mga specifics na condition ng Kingdom of Judah nationally, sabihin nating as a kingdom, as a whole, ay pinakita na natin on nakaraang Wednesday. Ang kanyang mga contemporaries na si Amos at Hosea, they dealt primarily sa idolatry at immorality na rampant sa Israel, Northern Kingdom, at the Southern Kingdom, Judah, resulta na influence ng Canaanite religion. Remember na nasa Canaan na sila at ang kanilang mga nakapaligid ay mga pagans, the Philistines, Moabites, the Ammonites, and then mga far na mga countries like Assyria, Babylon, and Egypt sa far south. Pero kay Micah, this is just a sort of konting background sa kanyang ministry at buhay. Ang kanyang mga utterances sa prophecies or prophesyings niya ay about social injustices na ginagawa ng mga mayayaman, ng mga businessmen, mga landowners, kapwa farmers and peasants. Sa mga landowners ay makikita natin ang land grabbing, yung covetousness ng maraming mga mayayaman sa Kingdom of Judah or sa Judah to the point na parang hindi sila satisfied sa kapiranggot na lupaing meron sila. To the point na ang isang social injustice which is land grabbing ng maraming landowners ay rampant sa panahon ni Micaiah or ni Micah sa Israel at sa Judah. And that's why isa rin yan sa pinaka-primary na dinidenounce ni Prophet Micah sa Kingdom of Judah sa kanyang panahon ng panghuhula. And so, that's the point mga kapatid. At kagaya nila Isaiah din, nila Hosea at Amos, ang paraan ng Diyos sa pagdidisiplina ng kanyang bayan ay sa pamamagitan ng mga invasions na nakapaligid na mga empires. Sa Northern Kingdom, as I said, nahulog na sa mga kamay ng Assyrian Empire. Kahit hanggang Jerusalem ay nakaabot ang Assyrian Empire. Pero ang Southern Kingdom, ang Judah, ay nahulog talaga. Ang end ng kanilang national life ay sa kamay ng Babylonian Empire. Sumunod din sila, kumbaga, sa yapak ng kanilang mga kapatid sa Northern Kingdom. So, of course, ang mga empires na yan ay mga warmongers, mga matakaw at greed din sa territories. That's their heart. Mga pagan, mga unbelievers, na mga imperyo, ang Assyria at Babylonia, wala silang ibang hangad kundi mapalawak ang kanilang territories. Yun ang kanilang goals, to expand their empires at hindi nila inaabsuelto ang Canaan or hindi nila inaabsuelto ang Israel even as a whole. At ngayon ay divided kingdom, nagiging north and south. Kaya naman, makikita natin ang mga invasions ng mga kingdoms or empires na to. Assyria to the north, nakaabot sa south, pero ang south, ang Judah and Benjamin ay nag-end sa mga kamay ng Babylonia when mismo na ang kanilang temple was destroyed by the Babylonians.
then nagiging captive sila. So, mga propeta na ito, Micah, Isaiah, Hosea, and Amos, has one theme na ang paraan ng Diyos sa pagdidisiplina or pagdisiplina ng kanyang bayan ay sa pamagitan din ng mga empires sa kanilang paligid na hangol or nag-greed din sa territories. Of course, pag invasion, ang haharang-harang ay masasawi. So, yun yung kapamaraanan ng Diyos. At alam natin mga kapatid na kagaya ng ating narinig din noong nakaraang Sunday, na ang spiritual house, ang spiritual people ng Diyos, tayo, ang bagong tipan na bayan ng Diyos ay chosen people din. Remember, tayo rin ay bayang pinili na ng Diyos. At alam natin na bago tayo ay ang Israel na ang unang bayang pinili ng Diyos. Chosen people, peculiar people, God's own possession na bayan. For what? Kung tayo na spiritual people ay may purpose. At narinig natin nung last Sunday, to proclaim the glories, the excellencies, the praises sa Kanya na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na liwanag. Ang ganda ng mensahe ng awit. The mercy of God is stronger than darkness and new every morning. So, ganon din ang Israel. Just remember na habang tatalakayin natin to sa context, una ng bayang Israel, sabihin natin, focus natin sa Judah. Dahil nga ang last portions ng last years ng ministry ni Micah ay sa Kingdom of Judah na nung nahulog na ang Northern Israel sa kamay ng mga Assyrian Empire. So, kumbaga, na-fulfill na. As nabasa ko, after 100 years, more or less pa, nangyari ang prophecies ni Micah sa North, sa Israel at sa Judah. So, for example, 2024, so plus 100 years pa bago nangyari ang prophecies ni Micah sa North and sa South. So imagine that one. Ang mga taong nakarinig ay wala na, and yet nangyari pa rin ang prophecy ni Micah, mga kapatid. So gusto kong tingnan natin at ganun ang backdraft natin. This is Judah, or sabihin natin bansang Israel, bayan ng Diyos. Kung nagsipangalat na or sabihin natin nawala na or na-dissolve na ang 10 tribes sa Northern Kingdom when it fell sa kamay ng Assyrian Empire, nandito pa rin ang Judah. Of course, isang malawakang counsel at plano ng Diyos. He has a good reason in preserving Judah na hindi magsipangalat, especially the tribe of Judah. Alam na natin ang tribe of Judah, what's in there. Sa tribe ng Judah ay ang messianic line. And that's why kahit nahulog na rin sila sa kamay ng Babylonian Empire, God preserved them for 70 years sa Babylon dahil kung ititrace mo nga from Genesis to Malakay hanggang sa pumasok ang Matthew, sa tribe of Judah lalabas si Shiloh, ang Messiah, mga kapatid. So, malawak na backdraft yan, why God preserves. Well, hindi natin sabihin ding nawala na ang 10 tribes, mga kapatid, dahil pagdating sa New Testament, pagdating sa final restoration ng Israel sa end time, mababasa natin sa Book of Revelation na ang 144,000 na elect, according to grace, ay nandoon din ang 10 tribes, may 12,000 din sa kanilang magiging first fruit sa mensahe, sa gospel na malapit nang bumalik sa kanila. Just for this context ay isipin natin ganun, bilang bansang pinili ng Diyos, meron din silang purpose. Alam na natin ang purpose ng bansang Israel, light to the nations, witnesses. Ye are my witnesses, sabi ng Diyos sa Book of Isaiah. You'll be a light to the nations. Of course, may pagtitingnan natin sa prophecy yan na prophesied for the Messiah, if-fulfill ng Messiah. Pero first of all, ang light to the nations na tinutukoy na Isaiah ay ang bansang
Israel bilang bansang pinili ng Diyos, His own possession, peculiar people. May purpose sila to be a light to the nations, to be God's or Yahweh's witnesses. And yet, kung idadiagnose natin, kahit dito lang sa book ni Micah, ang present condition, that time, nung nanghula si Prophet Micah, sa mga mata ng mga unbelievers o sa mga mata ng mga self-righteous, baka sinasabi na nilang, ito ba yung bayan ng Diyos? Kumbaga, it rings sometimes true sa mga Kristiyanong binabantayan ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, tayo ay, ang audience natin ay ang buong mundo. Lalo pat, social media, daming marites. Hanggang sa makarating sa kahit saang sulok ang mga pangyayari sa ating buhay. Dahil yan ang katotohanan ng audience natin, ang nakapaligid sa atin ay mga unbelievers, subalit kahit unbelievers sila ay may tinitingnan sila sa mga anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos. At bilang mga hindi mananampalataya at hindi naintindihan ang ating mga buhay, na tayo mga Kristiyano, every time we fail, every time tayo magkamali, every time may pula sa mga anak ng Diyos, ano ang mga linya nila? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang anak ng Diyos? Ganyan ba ang mga born again? Ang Israel ay ganun din. And that's why, anong sinabi ni Apostol Pedro? Judgment must begin at the house of God. Bilang bayan ng Diyos, bilang preserve na kingdom, Judah and Benjamin na lang ang natira dahil ang 10 tribes ay nagkawatak-watak na in the hands of the Assyrian Empire. And yet, hindi pa rin nawala sa kanila ang kanilang mission, light to the nations. Subalit, tingnan natin sa Book of Micah, starting verse 1 ng chapter 7. Ito yung miserable effects, miserable conditions ng Israel. Una, they were a chosen nation barren of righteous fruit. Bilang bayang pinili ng Diyos o sabihin nating kingdom na preserve ng Diyos. Sabi ni Micah rito, talking about himself, personifying, representing the kingdom, representing the nation of Israel. So, I hope ganun ang ating mindset sa bansang Israel. Bayang pinili ng Diyos, chosen people, light to the nations, witnesses ni Yahweh. And then let's hear this. Woe to me, for I am like harvest of summer fruit. Like gleanings of grapes, there is not a cluster of grapes left to eat, nor an early fig which I crave. As I said, si Micah talking, representing. Sinalita ito ni Micah representing the nation of Israel. Figurative language, mga kapatid, na sabi niya, there's not a cluster of grapes left to eat, nor an early fig which I crave. Ang mga propeta ng Diyos, hindi lamang sila nagsasalita ng mensahe ng Diyos sa kanilang mga bibig, kundi sila rin ay sa kanilang mga balikat ay dama rin ang burden ng bayan ng Diyos sa kanilang mga puso. Si Jeremiah wept over Jerusalem, wept over the kingdom dahil sa miserable na condition. Pero anong tinutukoy nito ni Micah? Using figurative language. Minsan din ay nai-exhort ko dito from Isaiah chapter 5, the song for the vineyard, nang sabi ng Panginoon, how come na ang tinanim kong binhi is a choice vine, is a choice seed of grapes. And yet, ang nakita kong bunga ay bunga ng isang wild grapes. The same figure, mga kapatid, the same paglalarawan using a vine. Alam natin, ang Israel is pictured as fig tree, grape or vineyard or vine tree, and ano pa yung isa? I forgot, tatlo yun. Fig, vine, I forgot the other one. So, the same, ang pinapakahulugan ni Micah rito sa isang figure of speech na wala nang, sa isang cluster of grapes, ay wala nang naiiwan na bunga, na edible,
Kahit ang fig tree, the same, is talking about Israel. Bilang taga-Middle East, bilang taga-Israel, bihasa sila sa mga trees na ito na marami sa kanila, grapes and figs. At sabi ni Micah rito, wala na akong makahanap na bungang makakain sa mga ubasan at sa mga figs, mga igos. Micah talking about Israel, brothers and sisters. Kung susundan natin, pangalawa, sa verse 2 muna, dahil magkarugtong lang yan, hindi lamang wala nang nakikitang nararapat na bunga si Micah sa kanyang bayan, sa kanyang bayang Israel. Pangalawa, sa verse 2 and 3, nawala na rin ang godliness. The godly person has perished from the land. And there is no upright person among mankind. All of them lie in wait for bloodshed. Each of them hunts the other with a net. As for evil, both hands do it well. The leader asks for a bribe. Ang kanilang mga leader ay naghihintay ng mga saborno, ng mga suhol. Also the judge. And the great one speaks capricious desire of his soul. Itong great one, ito yung mga matataas, nasa matataas na mga katungkulan sa gobyerno. Mga huwis, mga leader, at silang mga dakila na nasa government, sa politics, ay nangungusap lang daw, nagsasalita lang daw ng kung ano ang gusto ng kanilang mga puso, ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga sarili, and so they plot it together. Though figurative hyperbole, mga kapatid. What I mean, mga kapatid, is sabi niya sa verse 2, godly person has perished from the land. Baga, naghanap si Micah ng isang taong matuwid, makadiyos, sa kanyang bayan, and found none. As I said, inuna ko sa atin, ang bayang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Light to the nations and witnesses ng Diyos ni Yahweh. And ngayon, sabi ni Micah, in hyperbolic language, when I'm looking for a godly person, when I'm looking yung fig tree, fig fruit, at saka grapefruit, na nararapat na bunga ng Israel bilang sabi ng Isaiah nga, chapter 5, choice seed, ay walang mahanap si Micah, wala nang mahanap. Kasunod dito, ang fruit of godliness, bilang bayan ng Diyos. So, of course, godliness na i-demonstrate ng godly people bilang bayan ng Diyos has perished from the land. This is hyperbole, mga kapatid, because sabi ko kanina, si Micah ay contemporary na Isaiah. Paano naman si Isaiah? Propeta ng Diyos. Hindi ba yun maayos? Hindi ba yun tarong na taga-Israel, taga-Judah? As I said, figurative, hyperbolic. Na kumbaga, as a nation, sabi ni Micah, sa aking paghanap ng godly person, wala na akong mahanap. There's no upright person among mankind. Kung wala nga sa buong mundo, kung sa buong sangkatauhan, paano pa kaya sa bayan ng Diyos kung walang mahanap na isang matuwid, isang makadiyos sa kanyang bayan? Just think of that. Just think of this condition, brothers and sisters. Well, buti na lang, ang sanlibutan ito, may mga Kristiyano pang nandito. May asin pa nandito sa ibabaw ng lupa. May liwanag pa ang sanlibutan ito. Ang present generation na ito, nasabi nga ng pag-usap namin nila, Brother D, kahapon, pabulusok na ito ng pabulusok doon, pasama na ng pasama until the Lord Jesus will terminate this sa kanyang second coming. Pero salamat sa Panginoon kung maghanap sila ng mga matuwid, maghanap sila ng mga maayos na mga tao. Meron pa dahil nandito pa tayo, nandito pa ang bayan ng Diyos. Pero sa Israel, sabi ni Micah, as I said, in hyperbolic language, perished, godly person has perished from the land. There's no upright. All of them lie in wait for bloodshed. Kanino ba ito pinangusap? Kanino ba ito ipinanghula? Sino-sino ba ang nakakarinig ng mga prophets na ito? Ang kanyang bayang Judah and Israel. And as I said, ito yung bayang pinili ng Diyos. What has happened? Whatever happened to this kingdom? And yet, this is his graphic description. Ang mga leaders nila, for bribery. Mahal na hari, gusto ko ditong magiging administrator ng kaharian. Ang aking isang kapirasong lupa, ibibigay ko. Alam niyo na ang bribery, alam niyo na ang pangsasaborno, alam niyo na ang pambabayad, pangsusuhol. Para nasa position ng isang gustong magkaroon ng position. Pati judge nila, mga dakilang tao, mga mararangyang tao, walang ibang ginagawa kundi ang desire ng kanilang mga souls. So, the chosen nation, barren of
the right fruit. Dahil ang pagka-Diyos at maka-Diyos, ang katwiran in hyperbole ay bihira mo nang mahanap sa kanyang bayan. Sabi nga ng Psalms 12:1 mga kapatid, may isang awit si King David dito, sabi niya, help. Isang panalangin na nakapanghingi ng tulong si David. Because what? Help, Lord, for the godly person has come to an end, for the faithful have disappeared from the sons of mankind. Ano na kayang mangyari, mga kapatid? And that's why nga, pag wala na ang salt of the earth and light of the world sa ibabaw ng lupa, what will happen to this world? Ang maiwan ay mga mga tulongges. Salamat sa Panginoon, nandito pa mga anak ng Diyos. Help, Lord, for the godly person has come to an end. Ang mga faithful have disappeared from the sons of mankind, sa human race, the whole world. Ang kanilang mga ginagawa na lang, they speak lies to one another, they speak with flattering lips and a double heart. Bayan ng Diyos. Piniling bayan ng Diyos. Peculiar own possession na bayan ng Diyos. And yet, ganito ang graphic description. Paano na kaya ang sanlibutan na walang batas ng Diyos, walang pakialam sa Ten Commandments, walang statutes and ordinances like Israel? Kung ang Israel nga, hallelujah, ay may ganitong description ang kanilang mga preachers, ang kanilang mga propeta, how much more sa sanlibutan? Pero thankful tayo mga kapatid, mayroong spiritual house, may spiritual people ang Diyos. Huwag nating kaligtaan ang purpose natin. To proclaim the excellencies, the glories. So ang propeta Micah ay nagde-describe ng breakdown ng society ng bansang Judah, Kingdom of Judah. Alam niyo mga kapatid, kagaya nga ng patuto ng ating brother Julius, tatanggal or alis na lang siya sa kanyang pwesto, sa kanyang dating trabaho, dahil pinili na gawin ang tama. Maraming nasusukol sa ganitong mga sitwasyon. Dahil hindi na natin matiis ang unrighteousness na naghahari, evil na naghahari, ang briberies na naghahari. And that's why napakahirap magiging politiko ka sa bansang Pilipinas. Ang stand mo sa LGBT, ganito, before, nung ikaw ay nanalo na, pero nung papalapit na naman ang election, okay sa atin yan, okay naman sa akin yun. Dahil sila naman ay mga tao, isinilang sa mundo. Magbago at magbago rin. Dapat ganun ang i-demonstrate ng Israel, ang katwiran ng Diyos, ang liwanag ng Diyos bilang witnesses ng Diyos. Pero kung godliness at katwiran ay nawala na sa kanila, it is a breakdown of the kingdom. At kailangan magpadala ng Diyos ang Diyos na mapropeta upang ipakita, i-diagnose ang kanyang kingdom, bansa na ganito na ang sitwasyon. Mga kapatid, hirap, di ba? Kahit ngayon, sino-sino lang ba ang nagbabangayan sa ating nasa pamunuan, sa ating gobyerno? Nabudol. Nabudol ba kayo, mga kapatid? Nabudol kayo sa tig 20 kilo na bigas at ngayon ay kasama na naman kayong tuligsa. Nasaan na daw ang unity? Masabi ba ng itim na kawali na itim ang takure? Sila rin ang nagbabangayan, maghugas kamay. Simple lang naman ang hinihingi ng House of Representatives and Senate. Detailed na explanation na saan ang confidential funds, hindi maipakita. At sila rin ang mag-aaway. Kumusta na ang bansang Pilipinas
politically, brothers and sisters. Ang bansang Israel, nasa na ang mga matuwid na tao, ang mga makadiyos na tao, sabi ni Micah, they are perished from the land. And then sa verse 5, there was an disintegration of societal relationships. Do not trust in a neighbor. Do not have confidence in a close friend. Ito ay from the lips of Prophet Micah, prophet ng Diyos. Guard your lips from her who lies in your arms. Ang kasalanan sa kanyang destructive na nature, mga kapatid, ay talagang sumisira ng mga relationship. Sa bansang Israel, sabi ni Micah, do not trust your neighbor. Society, ang kingdom society ng bansang Israel, mga kapatid, ay ganito na ang sitwasyon. Wala nang mapagkatiwalaan. Sino nga ba ang makapagkatiwalaan sa ating Senate, House of Representatives? Sila lang din ang magbabangayan. Crocodiles. Ang nagde-defend sa kanyang sarili, hindi rin kaya crocodile. Sa politics, sa buong mundo, sa ating bansa, nandoon na yung don't trust your friend. Wala naman talagang friends forever sa politics. Especially sa politics sa Pilipinas. Ang unity team ngayon, hindi pa nga tapos. 2 years pa nga lang, wala na. Sigurado na magkatunggali. Sa bansang Israel, wala nang neighbor, wala nang kapitbahay, wala nang brother na mapagkatiwalaan. Guard your lips from her who lies in your arms. Kahit ang napakamalapit sa kanila, kahit ang pinakakapatid mo, pwede kang isusumbong, kinabukasan, wala ka ng bahay, wala ka ng lupa. Dahil kasama ng na-bribe. Mga kapatid, sa ating panahon, of course, maingat tayo sa ating mga neighborhood. Dahil baka sa sobrang kumpiyansa, dahil mga Krisyano tayo at mga mananampalataya, baka pag-uwi natin sa bahay, wala na rin yung mga gamit. And that's understandable. Dahil ang maring nakapaligid sa atin ay neighborhood na wala ring takot sa Diyos. Pero sa bansang Israel, may ganitong description, hindi na trustworthy ang mga neighbors, hindi na trustworthy ang kahit. Sabi niya doon sa isang, from her who lies in your arms. Kasama, kaibigan, kapatid, kapitbahay, kasangga, kasangkap, kapamilya. No one can be trusted. Kanya-kanya na lang silang bantay sa kanilang mga sarili at mga sariling buhay. Dahil wala nang godliness, wala nang mga godly persons, wala nang katotohanan sa kingdom society ng Judah. And then sa verse 6, there was this integration of familiar relationships to the core na mga kapatid, mula sa gobyerno, mula sa nasa powers that be, judges, leaders, great persons, mga mararangyat, mayayaman, hanggang sa mga neighborhoods, sa community. No one can be trusted. Pero sa verse 6, mas matindi, pumasok na sa basic unit ng society, the family. For son disavows father, daughter rises up against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law. A person's enemies are the people of his own household. Graphic description ng isang bayan ng Diyos. Mga anak na lalaki, son disavows father, disgraced. Sa Septuagint version, ang word na disgraced ay may kasamang meaning na disrespect, dishonor. Hindi lang dinidisrespect at dinidishonor, kundi na may kasamang pagpapahiya. Ganun na ka-disintegrated ang families sa panahon ni Micah. Maaring hindi lahat, pero bilang propeta, ang kanyang audience ay ang buong bansa, brothers and sisters. And then, itong daughter rises up against his mother. Ang word na rises up ay yung tumatayo, lumalaban. Alam nyo, I insist and resist. Oh, mga daughters, huwag nyo naman ganyanin ang inyong mga mothers. Bayan din tayo ng Diyos, spiritual house tayo ng Diyos, na may purpose to proclaim the excellencies, the glories of the one who calls us. As Israel was. Yun ang insist, ma. Sleep over ako. Saan anak? Sa classmate ko. Isip-isip ang mother ng ilang minuto. 1 minuto lang nag-isip-isip. Wag. Bakit? Buti kung, bakit? Bakit na hindi madrawing yung kilay? Okay lang yung mga
mga disipulo ni Sister Sofia, pag mag-sleepover, safe naman ang bahay na pag-sleepover. Pero mga kaklase mo na hindi mananampalataya, daughter ka, tapos, I insist, Mama. Anong gagawin niyo doon? Mag-EML lang, may program. Daughters rises up against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law. Person's enemies are the people of his own household. Ganito naka-disintegrated kahit ang family relationship, brothers and sisters. Sa bayan ng Diyos na dapat light to the nations. Diba? Kung ikaw ay self-righteous, kagaya ng marami ngayon sa ating paligid, sabihin mo, ito ba ang bayan ng Diyos? Ito ba ang pamilya ng mga born-again Christians? Ito ba ang isang anak ng isang born-again family? That's why, ang daming maibabato. This is Israel, mga kapatid. But we are also spiritual Israel. We are also spiritual people ng Diyos. Mga anak na babae, mga anak na lalaki. This is a warning. This is also a message for us. Pag ang family na basic unit ng society, ang ganito na ang sitwasyon, brothers and sisters. And that's why, di ba? Wala bang ganito, Sister Lenny, na dahilan na lumipat tayo? Ano ba yan? Ang agang-aga. Kala mo sinong kausap? Baka sabihin pa sa atin, huwag kayo makialam. Bulong pa lang yun. Bulong pa lang yun, nakarating na sa kapitbahay ang pagsasagutan. Then pag napansin mo, dahil nag-uusisa ka rin, huwag ka lang magpahawa, Sister Lenny. Usisahin mo lang. Sinong kaaway mo? Itong anak ko. Kahit sinasabing online dahil bagyo, gustong pumunta sa school. Meron bang ganon? Ma, pasok ako. Wala. Gustong pumasok ng school, samantalang in-announce na ng DepEd na dahil sa bagyo, walang online lang tayo. Gustong mag-physical. Meron namang physical din sana, gusto rin mag-online. Sus, mag-ina lang pala ang nagsasagutan. Hello, mga anak ng Diyos, mga Christians. Fathers and mothers, Father ay haligi ng tahanan. Ina ay ilaw ng tahanan. Pero pag burn out sa gido, kahit anong ilaw ng mga ina, wala talagang ilaw. Pero nagliliwanag ang bahay. Ano ang liwanag? Cellphones. O bakit may? Bakit ang liwanag sa kwarto? Nakababad sa cellphone. Burn out na nga, pero bukas. Mga kapatid, think. We have been delivered sa ganitong sitwasyon. Of course, sa paligid natin, talagang lumipat ka na lang kung hindi ka makatiis sa ganitong sitwasyon ng isang family. Pero salamat, nung niligtas, tinubos tayo mga kapatid pa isa-isa bilang individual na tinawag ng Diyos dahil tayo yung mga Gentiles. Ang ating mga family ay kasamang inayos ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko kahapon sa ating panalangin, sabi ko, ano ba, blessing ba ito? Lipat bahay? O dalangin na bugawin natin yung mga bad spirits dito na lang? Kasi after dito, langit na sana, Brother Larry. Idalangin natin saan man tayo naroon, saan man tayo mag-pitch ng ating mga tents. Bago ang langit, tayo ay mananatili sa ating identity na mga liwanag din sa sanlibutan. Ibig sabihin, 3 doors yun, brother, di ba, sister? 3 doors ba yun? So, nasa gitna ang liwanag. Tama ba? Or we are already judging sa paligid? Obserbahan nyo lang. Kung sakaling ganun na kagulo or magulo ang left and right nyo, sa gitna may liwanag dahil ang nakatira mga anak ng Diyos. Dapat ganun ang society, saan man tayo mag-pitch, lilipat, tayo pa rin ay mga bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos. At ang sabi nga noong Sunday, we should proclaim the glories. Napagitnaan ka man at parang, ano to? Iran ang sa left, Iraq sa right. Agang-aga. Sa loob naman, praise the Lord, nagpapatugtog ng mga awiting papuri. Yan ang mga anak ng Diyos. Kung breakdown na ang family sa inyong paligid, may family na
May isa pa ring pamilya na may takot sa Diyos, may isa pa ring pamilya na nagpupuri. Bahala na kung magtaka sila, palakasan nyo rin yung tugtog kung sa kabila at sa kanan at sa kaliwa. Puro ratatatatatatat. Patugtugan nyo na lang ng praise. Dahil tayo ay bayan ng Diyos. Sa Israel, ganito na ka-disintegrated ang society, ang gobyerno, ang leaders, ang judges, ang great men, pati na pamilya. Anak sa ina, mother-in-law, daughter-in-law to her mother-in-law, son to his father. Mga kapatid, ang ating mga pamilya ay kasamang tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Stand na isang family ng Diyos. Na pag pupunta ka, bibisita ka, ang ma-sense mo na atmosphere. Napakainam na bahay to. Na-sense ko ang presence ng Panginoon. Na-sense ko ang love, relationship. Na-sense ko ang peace. Dahil nga, ang mga anak ng Diyos ay mga pamilya ring tinubos ng Diyos. Ganon ang sitwasyon. Ganon ang, sabihin natin, graphic description ng condition ng bansang, sabihin natin, Kingdom of Judah in Israel sa panahon ni Micah. Pero yet, salamat sa Panginoon. Maagap ang Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, judgment must begin at the house of God. May diagnosis? Yes. Dahil kailangan natin yun. Dinadiagnose ang ating mga buhay spiritual. Kaya nga may salitang Diyos, may mga pangangaral. Pumunta ka, kahit ma-diagnose ka na may karamdaman kang spiritual, pero ang balak ng Diyos, ang purpose ng Diyos is to heal us from the inside. Dahil tingnan mo sa verse 7. Let's read our verse, our text. But as for me, this is napakainam na phrase, brothers and sisters. When all the world, when all the neighborhood, when the society is breaking down, when the family around you is breaking down, pero as for you, as for me, ano? I will be on the watch. I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation because God will hear you, brothers and sisters. Oh, hallelujah. Kung masama ang kingdom as a whole sa panahon ni Micah, masama na rin ang ating paligid. Ang sanlibutan ito na to the point, wala nang remedy. Pero para sa atin, may remedy ang Diyos. Kaya nga, as for me, as for me, it starts with you. Remember, that is a me. Huwag mong ipahid sa ibang yung responsibility. Huwag mong iasa sa ibang yung main responsibility. As a father, as a papa, as a mama, as a family. As a leader sa society kung meron man dito. But as for me, it starts with us. If there'll be a change, it starts with you. Tell it to the Lord. Tell it to your family. Tell it to your husband or wife. As for me, Dad, let's wait. Let's look to the Lord. Let us wait for the God of our salvation. To the God who saves us. To the God who redeems us. To the God who paid for our redemption. Wait for Him. Look to Him because God will hear you. This is a great turnaround. When all seems hopeless, when all seems hostility, evil around us, around Micah sa kingdom of Judah and Israel. Pero sabi ni Micah is still talking and representing Israel again as a prophet. And yet, napakainam na basahin, parang personalized. Saganang akin. Ito isang tinatawag na anticipatory phrase. Ang mga kasunod nito ay siguradong merong strong action involved. As for me, itong watch word na watch or look for the Lord, ang word na wait ay hindi ito passive verbs. Ito ay action verbs. Ito ay action words. Ang paghintay natin sa Panginoon ay isang pagkilos. Ang pagtingala natin sa Diyos ay isang pagkilos. Huwag na nating hintayin. We have been slapped. We fell. Pero pag sinasabi mong,
As for me, ang waiting and watching and looking to the Lord is an action word. Hindi yun pagpapaubaya. Sa Bisaya pa, pagpatara ka na lang. No. It's a move. It's a motion. Hallelujah. So as for you, it starts with you. It starts with each and everyone. Sa lahat ng mga bautismado, youth, hanggang sa mga pinakamatanda sa atin dito, it starts with you and me. Say it, ask for me, Lord. Ask for me. Magpaubaya na lang ba ako sa ganitong sitwasyon? No, Lord, but as for me, I will look to my God who saves me, who will redeem me, who will restore me. I will look on Him. I will wait on Him. I will make the first move and the first step. Because the God who saves me will surely restore me. That's your God, brothers and sisters. That's our God, brothers and sisters. When all around you, all around us seems hopeless, is breaking down, meron tayong Diyos na tagapagligtas and the restorer God. As for me, I will turn to my God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ito ang kagandahan ng Diyos. Of course, hindi nagugustuhan ng kingdom ang mensahe ni Micah. Anong pakialam mo, prophet? I am the king. Probably si Ahaz, dahil siya ang evil king. Si Jotham and Hezekiah are good kings. So si Ahaz nga. Hindi, hindi Ahaz. Siguro yun ang nag-react sa mga messages ni Micah about the government, about the leaders na bribe lang ang kailangan. And yet, ito yung mensahe ni Micah, mga kapatid. But there's a great turnaround sa book of Micah. Yan ang kagandahan ng ating Diyos. Ang mga messages ng kanya, mga propeta, ay talagang maasim para sa mga taong natatamaan. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Sabi nga ng Book of Revelation, sa bibig ni John, ang little book, which is the revealed word of God, ay like honey in the mouth and the lips. Pero sa ating mga belly, sa kanyang belly ay, hallelujah, parang binabaligtad. Ganon din talaga ang bayan ng Diyos. Salamat na may Diyos na nagpo-point out, nagdadiagnose sa ating kalalagayan. Dahil maagap nga ang ating Diyos. Maagap ang ating Diyos. Maybe sa mga mensahe na narinig natin, we're not cognizant enough. Hindi natin pinapansin, binabaliwala natin mensahe na yun ng Diyos. Diagnosis na yun ng Diyos sa ating puso. Alam natin yan. Alam ng ating mga sarili kung ano ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Yet maagap ang Diyos. So it's better for us to turn to God. Hallelujah. Because ang ating Diyos, mga kapatid, is able. God is able to do exceedingly abundantly higit sa ating iniisip at hinihingi sa Kanya. That's our God. Kaya nga sabi ko kanina, we are not rejecting, we are not denying na may mga kapatid tayong malalapitan, mahingian ng counsels and advice. But sometimes may mga punto, panahon sa ating mga buhay na, Lord, ang bigat-bigat nito. I want this. To lay this down at your feet. Dahil naisip mo na, sinabi mo na sa sarili mo, as for me, Lord, kanino ba ako tutungo? Pero may Diyos tayo, may Diyos ka, kapatid, na dumirinig. Hallelujah. Sabi nga, marami, He's just a call away. He's just a call away. Glory, oh glory to God. Yan yung watching and waiting, hindi yung watching and waiting. Maayos to lahat. No. As I said, hinimay natin ang verbs na yan. It's an active verb, active voice na salita, na talata. Meaning,
Huwag kang maghintay. Huwag kang maghintay na durugin na tayo ng kaaway. Huwag kang maghintay na magpamadurog ka ng kaaway. Napakainam ng patudo ng Ate Sister Luisa. Fight! Dahil di ba, kaya nga, ilang puntos dito. Paano ba tayo maghintay? Ano bang ibig sabihin ng paghihintay na sinabi ni Micah? I will ask for me. It starts with you, brother. It starts with you, youth, young people. It starts with you and me. At sabi niya, ano ba ibig sabihin na maghintay? Ano ba ang ibig sabihin niya? I will look to the Lord when there's no one else. But God, I will look to Him. I will wait on Him. Una, just be broken and confident, but confident. Sabi niya sa verse 9, I will endure the rage of the Lord. Because I have sinned against Him. Yan ang puso ng mga anak ng Diyos. Amen? Yan ang puso ng mga anak ng Diyos. I will endure the rage of the Lord because I have sinned against Him. Until He pleads my case and executes justice for me, He will bring me out of the light and I will look at His righteousness. Oh, balikan mo lang ang mga unang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Balikan mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah. Waiting, looking to the Lord, meaning be broken but confident. Confident sa biyaya ng Diyos, sa loving kindness ng Diyos, but be broken, be contrite. Return to the Lord. Paano tayo makaka-endure sa itong rage, indignation? Sa ating mga Kristiyanong application nito ay bilang mga anak ng Diyos. Anong sabi ng Hebrews chapter 12? Ang minamahal ng mga anak ng Diyos ay kanyang dinidisiplina. At salamat dahil ang judgments, ang disiplina ng Diyos ay kaiba sa mga hindi, mga mananampalataya. Anak ka ng Diyos, pag mayroong naramdaman mo na, hallelujah, na ikaw ay lumayo at nawalay, maaring sabi ng Panginoon, o bakit kahit hindi pa dumarating, just be broken, and yet confidence sa biyaya ng Diyos. Yeah. Ano ang asahan natin sa Diyos? Oh, our sins are many, but His mercy is more, mga kapatid. I will endure the rage of the Lord. Napakasarap ng endure. Pinalalahanan ka pa nga ng Panginoon, there's nothing yet to endure. Nandito ka na ulit. Binalik ka na ulit sa kanyang household. Oh, hallelujah. Laging magkasama yan, mga kapatid. Bakit tayo dapat broken, repentant, contrite? Dahil nagkakasala, nagkakamali. And yet, we are so confident because we have a God who saves. We have a God who forgives. We have a God who restores, brothers and sisters. That's why we are confident. Babalik ako sa tahanan ng aking Ama, sa bahay ng aking Ama, dahil ako ay anak niya. Hallelujah. Ako ay anak niya. I will be broken. I will repent. I will return because I'm confident of my Savior God who can also rebuild and repair and restore me. Kung sakali man may danasin akong pagdidisiplina, I will endure the discipline of my Lord. Because sabi nga ni Hebrew, hallelujah, it's out of His great love for us. Hallelujah. Confidence. Bakit so confident tayo? Kaya na nga tayong niligtas, tinubos ng Diyos. The payment, the cost was His own blood and life. Ang pag-rebuild at pag-restore pa kaya niya sa atin ang hindi niya kayang gawin. That's watching and waiting to the Lord. Huwag mo nang hintayin na madurog at makulata ka ng sobra-sobra ng ating kaway. That's one thing of waiting and looking to the Lord, the God of our salvation. Napakainam pa ng sabi niya, this is faith. This is faith and hopefulness. He will bring me out to the light. And I will look at His righteousness. Sabi ko nga minsan sa Bible study sa katabi, justification happens only once sa ating mga buhay. Kung tayo tunay na mga mananampalataya, genuine ang ating pananampalataya, the moment we accept, we believe the Lord Jesus Christ, ang justification happens there once and for all. Hindi ka na maulit ang justification, ang imputing ng righteousness ng Diyos. Kaya pinaliwanag ko doon
na hindi na ulitin ng Diyos ang pag-justify sa atin. Ano lang ang na-break natin every time we fail? Ang buhay natin bilang Kristiyano, maaari ang kanyang kabanalan. Pero ang kanyang katwiran, mga kapatid, if you have genuinely believed ang justification ng Diyos is forever. Ikaw ay naringganap ng Diyos. Kaya napakainam na balikan yun. Sabi ng verse dito, I will look at His righteousness. May nakapagbago ba? Nagiging more righteous ka ba dahil bumalik ka sa Panginoon? No. We have been made righteous or we have been imputed Christ's own righteousness. Saan tayo nag-fail? Sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga mananampalataya. Hindi na ulitin ng Diyos ang kanyang declaring us righteous. Napakainam na talata ito, brothers and sisters. Oh, be broken, but confident. Brothers and sisters, I am talking out of many experiences, brothers, sisters, church, sa buhay ninyong kapatid. That's why, I don't know, napakainam ng pinagtatagpi-tagpi na mensahe ng Diyos sa atin sa gabing ito. God will plead. Kikita natin sa book of Micah, puro judgment is coming in the form of invasion. Hindi na mabago yun. And it happened because that's the prophecy of Micah. Tinignan natin, diagnosis natin kanina, parang beyond saving, beyond restoring. Pero tandaan din natin na mayroon tayong remnant na doctrine na sa loob ng nation Israel ay may tinatawag na remnant, may tinatawag talagang binhi, may tinatawag talagang pinili ang Diyos dyan na kakapiranggot, yet silent believers ng Diyos. Like sa panahon ni Elijah, sabi niya, ako na lang natitira. Pinatay na lahat ni Jezebel, ang iyong mga propeta, ang mga mananampalataya sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, no. You just don't know, I have reserved 7,000 na hindi lumuhod kay Baal. Well, sa lahat ng mga propeta at sa lahat ng buhay ng Israel, it runs na may remnant talaga na sa loob niyan, may mga mananampalataya. So that's why I said na hyperbolic language lamang, wala nang mahanap. Because in truth, kung susuriin natin ang ganong doctrine, there's a remnant sa loob. Sabi ng Panginoon, next, watching and waiting to the God of our salvation, it means, though you fall, rise up. Hallelujah. Verse 8, part B, though I fall, I will rise. Yan ang naghihintay, yan ang tumitingala sa Diyos na tagapagligtas. Bumagsak na ako in the lips of Micah for the sake of His people Israel. Though we fall, we will rise. Though I fall, I will rise. Yan yung tumitingala sa Diyos. Bumabangon, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lumalaban. Patuto ng ating sister kanina. Yan ang naghihintay. Yan ang umaasa sa Diyos. Yan ang sumasampalataya sa Diyos. Lumalaban, bumabangon. Though I fall or I have already fallen, but I will rise up, brothers and sisters. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Yan ang waiting and watching to your God of salvation. Bumabangon. Lumalaban. Sumusuntok. O kaya mutigbas po kay may double-edged sword tayo laban sa kaaway. Yan ang tumitingala sa Diyos mo na kapagligtas. Oh, sabi ng Proverbs 24:16, the righteous falls 7 times, but rises again. Hallelujah. Pero ang mga wicked stumble in the time of calamity. Pero ang mga anak ng Diyos 7 times, hindi ito. Huwag mong bilangin, umabot na ako kapito. Pang-8 na to hindi na ako babangon. Pang-4 pa lang. Bangon ulit ako dahil 7 times. No, 7 times just gaano ka man bumagsak, ano man ang uri ng iyong pagkabagsak, ang mga anak ng Diyos na tumitingala na may Diyos ka, bumabangon. The righteous fall 7 times, pero lumalaban at bumabangon. Yan ang mga anak ng Diyos. Amen! Meron pa rin mga anak ng Diyos. Hallelujah. When everything seems falling apart, rise up, brother. Rise up, sister. Rise up, church. Glory, oh glory.
So when you do fall openly man or secretly, rise up, arise, before the enemy gets time to rejoice. Bumagsak man tayo either secretly or openly, bumangon na tayo bago makapagpalakpak, bago humalakhak ang kahoy. Salamat na may mother tayo, may ina tayo, may ama tayo, lumalaban sa kaaway. Lumaban ka rin, kapatid. Sabihin mo rin sa kaaway, I have fallen, but I will rise up. I will go to the house of my loving, restoring Father. Glory, that's waiting and looking to the God of our salvation. Pangatlo, looking or waiting to the God of our salvation means, though you live in darkness, shine the light. Hallelujah. Anong sabi kanina ng ating awit? May our light shines in the darkness. And greater than darkness, ang ating Diyos, brothers and sisters. Ikaw ay weapon because we are light to the world, kagaya ng Israel. Huwag ka lang bumangon. Huwag kang manitili sa presenting sitwasyon. Kuminang ka, lumiwanag ka, shine the light. Wield the armor. Hold up the double-edged sword na meron tayo laban sa kaaway. Ito ang pag-asa na pakainom na turnaround ni Prophet Micah sa kanyang bayan. O bayan ko, we have fallen. O bayan ko, we will rise up. We will shine out. We will come out of darkness. Bakit do I live in darkness? The Lord is a light for me. Hindi ikaw yun, brothers and sisters. Hindi lang ikaw yun. Ang Panginoon ang ating liwanag. Ang Panginoon. And sabi, light shines in the darkness, but the darkness cannot overcome it. Ganyan ikaw, kapatid ko. Ganyan ang bayan ng Diyos. Oh, hallelujah. Maraming palakpakan natin ng Panginoon. Pangatlo, waiting. As I said, dito waiting na parang binenta ang boxing. Hindi natin ibibenta sa kaaway ang ating laban. Lalaban. Lalaban. Although you are mocked, face the enemy. Thank you, Sister Luisa. Hinarap ang kaaway. Verse 8, do not rejoice over me, my enemy. Yan yung tumitingala sa Diyos. Kampanting-kampante ka, may kasangga ka. At sino ang kasangga mo? Ang Diyos na all-knowing, all-powerful. Hallelujah. And that's why we can say, do not rejoice over me, my enemy. Though you're bullied, though you're mocked, face the enemy. Oh, glory. Glory. Hallelujah. Lukso tayo sa verse 10. Napakainam na assurance. Then, it speaks about time. Yeah, maring nasa sitwasyon na tayo. Nasa sitwasyon ka na ang Israel. Ay mahiagom. Talagang dadanasin nila ang judgment ng Diyos. Judgment is coming. Invasion is coming. Pero after kahit how many years, that's why nga sa Prophet Micah, ang prophecy ng birthplace ng Messiah. That's the context for Israel, future ng Israel. Pero sa ating mga Kristiyano, huwag na natin hintayin na lilipas ang maraming taon. Kung binubuli na tayo ng kaaway, minamock na tayo ang kaaway, ano ang mocking ng kaaway? Ano ang bullying ng kaaway? Then my enemy will see and shame. Will cover her, who said to me, the enemy. Ito yung bullying ng enemy. Where is the Lord your God? Ano ang bullying, pambubuli ng kaaway? Nasaan yung Diyos? Kristiyano ka, di ba? Mananampalataya ka, di ba? Binubuli na tayo ng kaaway. Minamock na tayo ng kaaway. Pero after sa restoration ng Diyos, after sa ginawa ng Diyos at gagawin ng Diyos na yung tinitingala at hinihintay, na may pananampalataya at pag-asa at pagkilos, then my enemy will see and shame will cover her. So to me, where is the Lord your God? My eyes will look at her or the enemy. At the time, she will trample down like mud of the streets. Yan ang kahinatnan ng kaaway mo at kaaway ng Diyos. Pero ang kahinatnan ng mga anak ng Diyos, restoration, rebuilding, and repairing, brothers and sisters. If we are mocked, if we are bullied, face the enemy. Tell him, don't rejoice over me, my enemy. I have a God. And that God is my Father. Diba? Yung isang anak ng Diyos, isang anak na talagang kampante sa kanyang papa. Sumbong kita sa tatay ko. Fernando po. Sumbong natin sa tatay natin. Yan yung waiting to the God of our salvation. Itong pangharas, itong pangbubuli ng kaaway, hindi ito pambubuli at pagtatanong, pag-question ng existence ng Diyos. Ito ay pambubuli sa kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. May magagawa ba ang Diyos, mga kapatid? Yes na yes. He is the omnipotent. Hallelujah. He is the omniscient. He is the all-providing, all-restoring Father God na meron tayo. Oh, glory. So be broken and confident, but confident. Rise up and fall. Face the enemy. Shine the light. So yan ang sinasabi ng propeta. The prophet is watching, begging for God's mercy. Yan yung paghihintay ano bang
Ano bang mapapala natin sa ating Diyos? Yan ang bullying ng kaaway. Ano bang mapapala mo sa pagbabalik mo, pagiging born again, pagiging Kristiyano? Yan ang mocking at bullying ng kaaway. Pero sa ganang atin, we have been blessed beyond measure. Hindi natin maubos, ma-exhaust ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Huwag mong maliitin ang kayang gawin ng iyong Diyos. Look to Him. Wait on Him with faith and hope. Because that's our God. And why should God do this? Sa kanyang bayan na faithless, rebellious. Dalawang reasons, brothers and sisters. The prophet offers 2 reasons. Number 1, because of God's character. Our sins are many, but His mercy is more. They are new every morning. Great is His faithfulness. Yan ang karakter ng Diyos. Ano ba ang ibebeg ng propeta? But for me, as for me, tell it, say it to yourself, say it to your family. But as for us, as for me, we will wait on our God because the character ng Diyos ay hindi nagbabago. Hallelujah. They are new every morning. His steadfast love never comes to an end. We can ever trust God's character, brothers and sisters. Oh, glory! Ang bullying ng kaaway, anong mapapala nyo sa Diyos nyo? Anong mapapala nyo sa pananalangin? Anong mapapala mo sa pagkipaglaban sa akin yan? Ang bullying at mocking ng kaaway. Pero ang sagot natin, ang aking Diyos, hindi ko ma-exhaust ang kanyang kapangyarihan. Ang aking Diyos ay Almighty, El Shaddai, everything that we can ask for. Yan ang ating Diyos. That's our God. That's our Lord Jesus Christ. Oh, glory. 7, 18, and 19. Who is a God like you? Oh, glory. Who pardons wrongdoing. Sino ba ang kagaya ng ating Diyos? Sa kapangyarihan, walang kasing kagaya. Siya lamang na nag-iisang tagapaglikha, manlilikha ng langit at lupa. Yan ang ating Diyos. Who is a God like Him, brothers and sisters? Wala ang sagot. Walang katulad ng ating Diyos. Pero ano ang kasunod? Who pardons wrongdoing and passes over a rebellious act of the remnant of His possession. Oh, He does not retain His anger forever because He delights in mercy. Oh, praise be to the Lord. He delights in mercy. He does not retain His anger forever. Yan ang ating maasahan sa ating Diyos na tinitingala. Glory, glory, glory. Hallelujah. He will again take pity on you, on me, and He will trample on our wrongdoings. Oh my God. He will trample on our wrongdoings. Hindi lang itinapon sa dagat ng pagkalimot, nilinis. Kaya niyang wasakin, durugin. Hallelujah, ang ating mga pagkakamali at pagkakasala. He will trample on our wrongdoings. Yes, you will cast their sins into the depths of the sea. That's our God, brothers and sisters. That's your God. Can you shout praise the Lord? Hallelujah. And that's why we can say, who is a God like to you? Who is a God like to our God? Kaya nga pala sabi ng propeta, I can endure His rage. Matitiis ko ang kanyang disiplina, kahit ang kanyang galit. Bakit? He cannot retain His anger forever because He delights to be merciful. And God's character will not change. Hindi magbabago ang karakter ng Diyos. Hindi magbabago ang pagiging merciful ng Diyos. Oh, hallelujah. Indeed, who is a God like unto our God. In Exodus 15 to mahababang verses, but I love to read these verses. Kaya, napakabigat, napakalawak, napakainam ng reasons kung bakit kailangan nating bumangon. Why we should rise when we fail. Kung binubulit, minamak tayo ng kaaway, why should we face the enemy? Let's read this, Exodus 15, napakainam na awit. Ito ay tinatawag na Song of Moses and the sons of Israel after the victory ng Red Sea crossing. Gusto kong skip-skipan ang ibang mga talata, pero
I feel, basahin natin ito isa't isa. Bakit kailangan natin? Bakit kampante tayong bumangon? Bakit kampante tayong harapin ng kaaway? Let's start, verse 1. I will sing to the Lord, for He is highly exalted. The horse and its rider He has hurled into the sea. Ito yung awit ng mga victorious. Mananugumpay ang ating Diyos. Amen. He is a great and mighty conqueror, mga kapatid. Yan ang isa pang maasahan natin sa ating Diyos if we wait and look to Him. The Lord is my strength and song. Can you say amen? And He has become my salvation. This is my God, and I will praise Him. My father's God, my brother's God, my daughter's God, my mama's God, I will praise Him, and I will exalt Him. Because the Lord is our warrior. Yahweh is His name. Warrior ang ating Diyos. That's why face the enemy. Rise up and fall. Nasugatan, nadapa, bumagsak. Bangon! Because our God is a warrior. Yahweh is His name. Hallelujah. Ang mga kaaway, verse 4. Pharaoh's chariots and his army He has thrown into the sea. Oh, ang dami nating pwedeng asahan sa ating Diyos. Huwag kang magpabaya. Tumingala ka sa Diyos mo. Because Pharaoh's chariots and his army has thrown into the sea, and the choicest of his officers are drowned in the Red Sea. The waters covered them. They went down to the depths like a stone. Verse 6, your right hand, Lord, is majestic in power. Bakit ka babangon? Kaya mo bang harapin ng kaaway? Sabi ng bully ng kaaway, hindi mo ako kayang harapin. Kaya kang harapin ng isang anak ng Diyos. Kayang harapin ng isang anak ng Diyos. Because the Lord is majestic in power and will destroy the enemy. May awit yata kanina, that the battle is the Lord's. Oh, glory. And in the greatness of your excellence, you overthrow those who rise up against you. Remember that, brothers and sisters. You remember that son and daughter of the living God. In the greatness of His excellence, He will overthrow those who rise up against you. Oh, hallelujah. Verse 8, at the blast of His nostrils, the waters were piled up, the flowing waters stood up like a heap. That's the crossing of the Red Sea. Ito naman ang bullying enemy ulit. Verse 9, the enemy said, bully talaga ang kaaway. Pero at least, ang kanya lang kayang gawin, brothers and sisters, is to bully. Right, to bully. He is the great bully. Pero ang kanyang binubuli ay mga anak ng kataas-taasang Diyos. The enemy said, I will pursue. I will overtake. I will defy his foes. I shall be satisfied against them. Tandaan natin yan. Yan talaga ang desire ng kaaway sa atin. Durugin, habulin, overtaken, mauna pa siya sa ating mga ninanasan ng puso hanggang sa bahin-bahin, madurog, mawatak-watak ang mga anak ng Diyos. Sabi niya pa, I will draw my sword, my hand will destroy them. Grabing bully yan. Hindi yan basta-basta bluff ng kaaway. Sabi nga ni John 10:10, the enemy came to kill, to steal, and to destroy. Huwag ring maliitin ang goal, ang balak, ang purpose ng kaaway sa ating mga buhay. And yet, verse 10, again, your God, my God, whom we wait and look up to. You blew with your wind, the sea covered them. They sank like lead in the mighty waters. Bakit? Verse 11, who is like you among the gods, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in praises, working wonders. You reach out with your right hand, the earth swallow them. In your faithfulness, you have led the people whom you have redeemed. In your strength, you have guided them to your habitation. Mga kapatid, ang bayan ng Diyos ay kanyang dadalhin hanggang doon sa dakong kanyang ipinangako sa atin. So kailanman hindi ka pinabayaan, kailanman hindi ka iniwan, at kailanman hindi ka nag-iisa sa iyong mga naranasan. Dahil yan ang sabi ng Diyos, in His faithfulness, He will lead His people na kanyang tinubos at sa kanyang kapangyarihan, kanya silang papatnubayan hanggang doon sa kanyang ipinangakong dako para sa atin. Yan ang ating Diyos. Hallelujah. Until, verse 14, sa mga kaaway ng Diyos, the peoples have heard, they tremble. Anguish has gripped the inhabitants of Philistia, then the chiefs of Edom were terrified, the leaders of Moab, trembling grips them. All the inhabitants of Canaan have despair, terror, and dread fall upon them. By the greatness of your arm, they are motionless as stone. Yan ang mga nararamdaman ng nakapaligid na kaaway ng bayan ng Diyos. Philistia sa coastal sides, Edom sa northeast, at ang Moab sa southeast. So nakapaligid ang mga kaaway ng bayan ng Diyos. Pero anong kanilang mga naramdaman? Terror, dread, anguish, trembling. Dapat sila nga ang mangingilabot sa ating Diyos. Hindi tayo, mga kapatid.
Amen? Ang mga anak ng Diyos ay magbubunyi sa kadakilaan ng ating Diyos, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang dapat sa mga kaaway lang ng Diyos ang magtitremble, ang manginginig, may anguish, may terror and dread because of the greatness sa kadakilaan ng kanyang bisig. Para kanino? Tuloy natin sa pagbasa. Until your people pass over, Lord. Until your people pass over, whom you have purchased. Verse 17, you will bring them and plant them in the mountain of your inheritance. The place, Lord, which you have made as your dwelling. The sanctuary, Lord, which your hands have established. The Lord shall reign forever and ever. Ganon ang gagawin ng Diyos sa mga kaaway ng bayan ng Diyos hanggang sa makarating tayo sa dakong ipinangako niya sa kanyang bayan. Until we will pass over. Until makarating tayo sa kanyang ipinangakong dako para sa mga anak ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos, manginginig ang makaaway ng bayan ng Diyos. Hindi tayo ang manginginig sa takot. Hallelujah. Kundi instead, titingala tayo at maghihintay tayo sa ating Diyos. Kailan? Noong ika'y bumagsak? Hindi. Hanggang sa ikaw ay makarating doon sa dwelling na ipinangako ng Diyos. That's equivalent to John 14:1-3. My Father's house are many mansions. I'll just read it dahil ako'y magtatapos na rin. Do not let your heart be troubled. Kung may matrouble, may ma-anguish, may mag-dread, mag-terrorize, ang kaaway yun ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, don't let your heart be troubled. Believe in God, you will also believe also in me. In my Father's house are many mansions. If that were not so, I would have told you because I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I am coming again and will take you to myself so that where I am, there you'll be also. That's the place where you and I belong, brothers and sisters. Hanggang, sabi natin now, it's Exodus, hanggang sa makarating tayo doon, God will fight for His people. Kung may mag-dread sa ating Diyos, sila yon, hindi tayo. Ang mga anak ng Diyos ay babalik at babalik at babalik at lalapit, magpatira pa, confident na babalik sa Diyos. Confident na harapin ang kaaway. Confident na babangon. Confident na lalabas sa sitwasyon kinasadlakan. Dahil ang ating inasahang Diyos ay Diyos who can restore and forgive sins, delights in His mercy. Oh, praise be to God. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, oh, glory. That's just the first reason bakit napakainam na tumingala at maghintay sa Diyos. God is unchanging sa kanyang character. Pangalawa, because of God's promises. Last verse na lang ito, Micah 7:20. Sa ISV, ganito ang sabi niya, International Standard Version. You will stay true. You, diyan ay ang Diyos. Napakainam ng ISV din. You will stay true to Jacob, bayan ng Diyos, and show covenant love to Abraham, as you swore long ago. Wala, dahil hindi magbabago ang karakter ng Diyos, ang kanyang kayang gawin ay magiging totoo sa kanyang mga salitang ipinangako sa bayan ng Diyos. May mga pangako rin ba tayo mula sa Diyos, mga kapatid? Oh, we have a lot of promises from Him, from the Lord Jesus Christ. So yan ang dalawang reason why we should wait. Yan ang dalawang reason bakit napakainam na sabihin mo, kapatid, ngayon, as for me, I will look to my God. As for me, I will come back to the Lord. As for me, I will go to my God because His character doesn't change and He is true to His words and promises. Tayo magsitayo, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. I will look, as I said, hindi to passive, brothers and sisters. Ang pakikipaglaban, whether sa pananalangin, pag-aayuno, ay isang active. Yan ang paghihintay at pagtitingala sa ating Diyos, who is the God of our salvation, because God will hear us. Brothers and sisters, maliban sa ang Diyos is fighting for us. Sabi ng awit, you have been also made more than conquerors because of Him who love you. If God be for us, who can be against you? Who can be against us? Walang anuman ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. I have been made, you have been made, we have been made more than conquerors through the one who fights for us. Brothers and sisters, be broken, be contrite, na may dakilang kapanatagan. Because God delights in mercy and trample all our wrongdoings, and His character never change. You've been made to conquer, you've been made to be victorious. Bakit? God is fighting for us.